Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Madilim-dilim pa ng unang araw ng sanglinggo, pumunta si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong nakatakip sa libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal na Jesus. At sinabi sa kanila, kinuha nila ang Panginoon mula sa libingan at hindi namin alam kung saan siya inilagay. Si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Habang umiiyak ay yumuko siya at sumilip sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakadamit ng puti at nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa'y sa gawing ulunan at ang isa na may sa paanan. Tinanong nila si Maria, "Babae, bakit ka umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan siya inilagay." Pagkasabi nito'y napalingon siya at nakita niya si Jesus na nakatayo roon, ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, "Babae, bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria ang kausap niya ay ang hardinero, kaya't sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, pakituro nga po ninyo sa akin kung saan ninyo siya inilagay at kukunin ko." "Maria," sabi ni Jesus. Humarap siya at kanya sinabi sa wikang Hebreo, "Rabboni," na ang ibig sabihin, guro. Sabi ni Jesus, "Huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakakapunta sa Ama. Sa halip pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila na aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos." Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at ibinalita sa kanila, "Nakita ko ang Panginoon." At sinabi rin niya sa kanila ang mga sinabi sa kanya ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay pangalan. Mga kapatid, gaano kasarap marinig ang sariling pangalan mula sa isang taong tunay na nagmamahal sa iyo. Kapag maraming tao ang tumatawag sa atin, iba-iba ang tunog ng ating pangalan. Ngunit kapag ang isang taong mahal natin ang tumawag, agad natin siyang nakikilala. Hindi dahil iba ang pagbigkas niya, kundi dahil kilala natin ang kanyang tinig. May mga pagkakataon ding kahit napapalibutan tayo ng maraming tao, pakiramdam natin, nag-iisa tayo. May mga sandaling umiiyak tayo, ngunit walang nakakapansin. May mga sugat na hindi nakikita ng iba. May mga tanong na walang makasagot. Marahil, ito ang naramdaman ni Maria Magdalena sa umagang iyon. Happy Feast Day po of Saint Mary Magdalene. Sa ating ebanghelyo ngayon, pumunta siya sa libingan habang madilim pa. Hindi siya pumunta upang maghanap ng himala. Actually, pumunta siya dahil mahal niya si Jesus. Ngunit ang natagpuan niya ay isang libingan na walang laman. Akala niya ay may kumuha sa katawan ng Panginoon. Imagine kung gaano ito ka-frustrating sa kanya. Alam niyang namatay si Jesus, inilibing nila si Jesus, kaya biglang nawala, kaya umiyak siya. Hindi lamang dahil nawawala ang bangkay ni Jesus, kundi dahil pakiramdam niya ay nawawala na rin ang lahat ng pag-asang kanyang pinanghawakan sa buhay. At habang umiiyak siya, lumingon siya at nakita si Jesus. Ngunit hindi niya siya nakilala. Inakala niyang siya ang hardinero, yung caretaker. Hanggang sa mangyari ang isang napakasimple ngunit napakalalim na sandaling iyon. Tinawag siya ni Jesus sa kanyang pangalan.
Maria. At ano yung agad na sagot niya? Sabi niya, Rabboni. Ibig sabihin nun, teacher, guro. At napakaganda po ng tagpong ito. Hindi mahahabang paliwanag ang nagbukas ng kanyang mga mata. Hindi isang himala, hindi isang argumento, kundi ang pagbigkas ni Jesus sa kanyang pangalan. At mga kapatid, dito natin matatagpuan yung salitang bumabalot at gustong bigyang pansin ng ating ebanghelyo sa araw na ito sa paggunita natin sa kapistahan ni Santa Maria Magdalena. At ang salitang yan ay pangalan. Lahat tayo binigyan ng pangalan, ano po? At sa Biblia, ang pangalan ay hindi lamang pantawag, hindi lang po yan branding. Ito'y tanda ng pagkakakilanlan. Kapag tinawag ng Diyos ang isang tao sa kanyang pangalan, ipinapakita niya na kilala niya ito ng lubos. Ganito ang nangyari kay Moses. Ganito rin ang nangyari kina Samuel, kay Zacarias, kay Saul, at ngayon kay Maria Magdalena. Hindi siya isa lamang babae sa napakaraming tao. Siya'y isa, o hindi lang siya isa sa mga alagad, kundi kilala siya ni Jesus. Tinatawag siya sa kanyang pangalan. At alam niyo po, ganito rin tayo. Sa gitna ng bilyon-bilyong tao sa mundo, kilala tayo ng Diyos. Alam niya ang ating pangalan. Alam niya ang ating mga luha. Alam niya ang ating mga kabiguan. Alam niya ang ating mga lihim na panalangin, ang laman ng ating puso. Alam niya ang ating mga pangarap, pati ang ating mga kabiguan at mga pagsisikap. Walang bahagi ng ating buhay ang lingid sa Kanya. Marahil maraming beses na rin tayong naging tulad ni Maria Magdalena. May mga pagkakataong naroon na pala si Jesus, pero hindi natin siya nakikilala. Magandang tingnan po natin ito. Halimbawa, kapag may taong tumulong sa atin, kapag may salitang nagbigay ng pag-asa, kapag may pintuang muling bumukas o yung mga oportunidad, mga pagkakataon, bagong relasyon, kapag may kapatawarang ating tinanggap, kapag may bagong simula, mga kapatid, naroon na pala ang Panginoon. Ngunit dahil sa ating pagluha, sa ating takot, o pagkabigo, hindi natin siya nakita. At may isa pang napakagandang aral sa ating ebanghelyo. Nang makilala ni Maria si Jesus, gusto niyang manatili sa kanyang piling. Ngunit ano ang sabi ni Jesus? Huwag mo akong hawakan. Huwag mo akong pigilan. Sa halip, inutusan niya siyang pumunta sa mga alagad at ibalita ang mabuting balita. Ibig sabihin, ang tunay na karanasan kay Kristo ay hindi nagtatapos sa personal na aliw. Ito ay nagiging misyon. Ang tunay o ang taong tunay na nakatagpo sa muling nabuhay na Panginoon ay hindi nananatiling tahimik. Ibinabahagi niya ang kanyang karanasan. Ito ang dahilan kung bakit tinatawag si Santa Maria Magdalena na apostol ng mga apostol. Siya ang unang ipinadala upang ipahayag ang pinakamahalagang balita sa kasaysayan. Buhay ang Panginoon. Christus vivit. Christ is alive. At narito yung pinakamagandang punto ng ating ebanghelyo.
Madalas nating iniisip na ang pinakamahalagang himala sa kwentong ito ay ang walang lamang libingan. Ngunit, may mas personal na himala. Ang pusong puno ng dalamhati ay napalitan ng pag-asa. Ang babaeng umiiyak ay naging unang saksi ng muling pagkabuhay. Ang naghahanap ng patay ay natagpuan ang buhay mismo. At nagsimula ang lahat sa isang salita. Maria. Ganito rin ang ginagawa ni Kristo sa atin. Hindi lamang niya tayo inililigtas bilang isang malaking grupo. Tinatawag niya tayo ng paisa-isa. Personal, malalim, may pangalan, may pagmamahal, may layunin. Ganon tayo tinatawag ng Diyos. At ngayon sa kapistahan ni Santa Maria Magdalena, inaanyayahan tayong makinig. Sa dami ng ingay ng mundo, sa social media o sa telebisyon, sa mga balita, mayroong isang tinig na patuloy na tumatawag sa atin. At itong tinig na ito ay hindi tinig ng takot, hindi tinig ng paghatol, kundi tinig ng pag-ibig. Tinig ni Kristo. At marahil ang pinakamahalagang tanong ngayon ay hindi, naririnig ko ba ang Diyos? Kundi ang pinakamahalagang tanong sa ating lahat ngayon, kapag tinawag niya ako, kikilalanin ko ba ang kanyang tinig? Kaya mga kapatid, tandaan natin yung salitang ito, pangalan. Lahat tayo may pangalan at lahat tayo ay tinatawag ng Diyos sa ating pangalan. Napaka-personal nito, direct. Sapagkat ang Diyos ay hindi lamang tumatawag sa sangkatauhan, tinatawag niya ang bawat isa sa atin. Lahat tayo tinatawag ng Diyos at sa ating pangalan, sa ating kwento, sa ating sugat, sa ating kalalagayan o sitwasyon, sa ating kaibahan, sa ating kakanyahan. At kapag tumugon tayo tulad ni Maria Magdalena, ang ating pagluha ay mapapalitan ng pag-asa. Ang ating takot ay magiging tapang at ang ating buhay ay magiging isang misyon. Misyon ng pagpapahayag na tunay ngang buhay ang Panginoon. Kaya sama-sama nating pagnilayan sa gitna ng aking mga pag-aalala at pagluha, naririnig ko pa ba ang tinig ni Kristo na tumatawag sa akin, sa aking pangalan? At paano niya ako inaanyayahang maging saksi ng kanyang muling pagkabuhay sa aking pamilya, komunidad, at pang-araw-araw na buhay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, salamat sapagkat kilala mo ako sa aking pangalan at hindi mo ako nakakalimutan. Kapag ako'y nalulungkot, tulungan mo akong makilala ang iyong tinig na nagbibigay ng pag-asa. Tulad ni Santa Maria Magdalena, naway maging tapat akong saksi ng iyong muling pagkabuhay at buong tapang kong maipahayag sa iba na ikaw ay buhay at patuloy na kumikilos sa aming gitna. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.